Lord, prepare me. Pwede natin awitin yung Amazing Grace. Yung song, sa ating song I Believe, number 2. Amazing Grace.
Diyos na makapangyarihan po sa lahat, maraming salamat po sa muli sa araw na ito at papasalamat kami sa lahat ng ginamit mo po, Panginoon, pagmula sa MC, song leader, Panginoon, sa testimony at sa bawat mga kapatiran na nakarating, Panginoon, at maraming po salamat. Ganon din, Lord, sa mga kapatid namin na hindi po nakarating, Panginoon, ay hindi po dalangin, Lord, na patuloy na abutin mo po ang Panginoon, ang pangangailangan ng bawat isa, Panginoon, at lalong higit, Lord, at kung may mga karamdaman man, Panginoon, ay kayo po ang patuloy na mabigay ng kagalingan, Lord, at Panginoong Diyos, at patuloy na gamitin mo po ang aming recording video, Panginoon, upang Lord, patuloy na masubaybay nila ang bawat gawain, Panginoon, na kanila pong na-miss, Panginoon. At ngayong umaga, babasa po kami ng iyong mga salita, patuloy na pinagkakatiwala namin sa iyong kamay, ang mga bagay na ito, ang pangangaral na iyong mga salita, Panginoon. Itago mo ang iyong amang lingkod sa iyong likuran, patuloy na ito, Lord, ang aming makilala at madakila, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Ikaw ang aming sentro, ang aming sinasamba, Panginoon. Walang sino mang tao ang dinadakila, kundi, Panginoon, walang iba kundi pangalan lamang ng Panginoon Kristo. Sa bawat mga nasa upuan, kayo po ang mag-create ng magandang atmosphere. Panginoon, alam namin na ang panahon ay medyo malinsangan, pero, Panginoon, nawa hindi ito maging hadlang, Panginoon, para hindi po kami makapakinig ng maayos, Panginoon, sa nais mo pong instruction sa bawat isa sa amin. At maraming pong salamat, Panginoon, hanggang sa matapos po ang gawain ito, sa iyo namin pinagkakatiwala ang lahat ng bagay. Sa tanging pangalan ng Panginoon Kristo, Amen. Amen. Okay, so bago tayo makaupo, nais ko munang basahin yung aking teksto sa umagang ito sa Book of Genesis chapter 3. Tingnan natin sa word na English, 3 verse 8. Okay. Sabi dito, and they heard the voice of the Lord God walking in the garden in the cool of the day, and Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God amongst the trees of the garden. Verse 9, and the Lord God called unto Adam and said unto him, Where art thou? Verse 10, and he said, I heard thy voice in the garden, and I was afraid because I was naked, and I hid myself. Okay? So, yan po mga salita ng Panginoon. Tayo po ay malaya ng mga paupo. Kaya umaga talaga. Okay? So, ang pamagat natin sa umagang ito, God called man. No? Sa Tagalog, ang Diyos ay pinatawag niya ang tao. Diba? Sabi kanina sa talata, sa Romans 8, meron sa foreknowledge, nakita niya tayo, kilala tayo ng Panginoon, wala tayong may tatago. Kasi lahat ng tao sa buong mundo, kahit even si Lucifer, ay bago sa likhain ng Diyos ay kilala ng Diyos. Nung dumating si Eva at si Adan sa mundong ito, alam ng Diyos si Adan ay magkakaman. Mahulog sila sa kasalanan. Pero hinayaan ng Diyos yun. Hindi ibig sabihin hindi alam ng Diyos. So alam na mangyayari yun. No? Walang ginagawa ang Diyos na hindi niya alam. Lahat ng bagay alam po ng Panginoon. So even sa bawat buhay natin, personal na buhay natin, alam ng Diyos ang buhay natin, mga kapatid. Kaya wala tayo pwedeng itago sa Diyos eh. Dahil nga, nalaman niya yun dahil sa pamagitan ng kanyang paunang kaalaman. At doon sa paunang kaalaman ay pumili ang ating Panginoon. So, kung ikaw ay bride of Christ, nilagay ka bilang bride of Christ. Pero ang kasunod yun ay pagtawag. Okay? Kung foolish virgin ka, pinili ka, pero may pagtawag. So, ganun din, sa Prince of Bride, may pagtawag pa rin. Lahat ng bagay may pagtawag. Okay? So, sabi dito ay, sabi kanina, basahin ko lang sandali, sa verse 8, and they heard the voice. So, nung sila ay kinain nila yung bagay na pinagpapawal ng Diyos, yung kainin yung punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, ay nabuksan yung kanilang mga mata na sila'y hubad, sabi ng Biblia. Ang tanong, Brother John, hindi ba alam ng Diyos yun? Alam po ng Diyos yun. Pero ang tanong, bakit sinabi, hinayaan na lang ng Diyos na mangyari yung mga bagay na yun? Alam pala niya yun. Kasi alam niya yun, nung pag pinag-usapan natin ang foreknowledge, alam ng Diyos yun. Diba? Na mangyayari yun. Pero hinayaan lang ng Diyos na mangyari yun. Sabihin, nagkamali po ba ang Diyos doon? Hindi nagkamali ang Diyos. Walang pagkakamali ang Diyos. So lahat ng bagay, perfecto ang Diyos. Sabi dito, nung sila ay
nung malaman nilang sila'y hubad, ibig sabihin ng hubad, wala na sila sa kalooban ng Diyos, wala na sila sa presensya ng Diyos, sabi niya, at sila ay tumahid ng daon ng igos, at sabi doon, at tinakpan nila yung mga bagay na masaselang bahagi nila. Ibig sabihin, ang kasalanan ay hindi yung bibig, kasi kung ang bibig ang naging nagkasala, dapat ay tinakpan ng igos, daon ng igos ay ang bibig nila. Pero dahil sabi doon, tinakpan nila yung masaselang bahagi ng kanilang katawan. At sabi doon, sila ay nagtago. At sabi sa verse 8, ang ng Diyos, sabi dito, at narinig nila ang tinig ng Panginoon na naglalakad sa halamanan ng Eden, doon sa kalimliman ng umaga, ng araw. At sabi niya, Adam at si Adam at ang kanyang asawa ay nagtago sa kanyang sarili sa presensya ng Panginoon. Sabi niya, sa mga puno, kakahuyan, sabi dito, sabi sa verse 9, and the Lord God called. Okay. At ang Diyos ay tinawag sila. Okay. Sabi dito, unto Adam, sabi, and said unto him, where art thou? Sabi, at ang Panginoon daw ay tinawag sila. Sabi, Adan, nasaan ka? Oh. So, ngayon, sa Bible, dito sa Bible natin binasa, kung babasahin natin ito, isang literal na pagtawag ito. Parang sabi, Adam, saan ka? Pero kung lalaliman natin yan, mga kapatid, hindi yan nangungusap sa isang pagtawag na literal. Ang pagtawag, ito ay isang mensahe. Di ba? Ito ay voice. Ito ay tinig ng Panginoon, na dito ay tinatawag tayo ng Panginoon. No, yung mensahe, yung narinig natin yung mensahe, ito yung tumawag sa ating mga kapatid. At nung pinakinggan natin yung tinig, yung mensahe, sabi niya, at hinahanap tayo, nasan ka? Ibig sabihin, hindi ibig sabihin, hindi alam ng Diyos kung nasaan si Adam. Dahil si Adam ay nawala sa posisyon. At yun ang hinahanap ng Diyos, yung posisyon. Adan, nasaan ka? Dahil sinabi ng Diyos sa Genesis 1:26, lalangin natin ang tao, ating gagawing siya mamamahala sa lahat ng mga hayos sa ibabaw ng papawid, doon sa ibabaw ng lupa. Sabi niya, sa buong planeta ng mundo, siya ang Diyos na maliit. Pero nawala yung si Adam sa posisyon ng mga kapatid. Kasi sinabi ng Diyos, Adam, nasaan ka? Pero may tinig. Ibig sabihin yung mensahe na yun, ang tumatawag kay Adam, na mensahe yun na parang nagsasabi sa kanya, asan ka, Adam? Kumbaga, itong mensaheng ito, kapag narinig mo ito nasasabing, nawala ka sa posisyon. Diba? Nawala ka sa posisyon, kaya mayroong tinig ang ating Panginoon. Okay, sabi sa verse 10, and he said, I heard thy voice in the garden. At narinig nila yung tinig ng Panginoon na sa halamanan ng Eden, and I was afraid. Natakot sila because I was naked. Kasi sila ay bulag. Sila ay ubad. And I hid myself. At sila ay nagtago, mga kapatid. Okay. Maraming mga tinig. Sa panahon natin ito, napakaraming tinig, mga kapatid. Una, ay mga tinig ng popularity. Sabi ko kanina, pag pinag-usapan na natin ang predestination, diba? Merong tinig ng popularity. Hindi pwedeng makinig dyan ng bride kasi hindi siya dyan nakapasok sa popularity. Hindi pakinggan niya ng police virgin kasi yung totoo police virgin kasi sila ay tinawag dahil sila mamamatay sa kanilang pagsasakripisyo. Kung ano yung natutunan nila na salita ng Diyos ay kahit hanggang kamatayan, ay ibinigay nila yung buhay nila, kapalit lang kahit sa paglitaw ng mark of the beast, hindi sila sumamba doon, inalay nila ang buhay nila. Hindi sila po pwedeng maniwala sa boses ng popularity. May mga tao hindi nakatalaga sa bagay na yan, pero pinili sila ng Diyos. Kailan? Before the foundation of the world. May mga tao talaga pagdating sa popularity, nadadala. Yan po yung isang tinig, mga kapatid. Ngayon, may mga voice of the politics. Diba? Tinig din po yan. Pero ang bride, hindi sila makadadala sa politika kasi hindi yan ang pwedeng umakit sa kanya. Diba? So marami, may ginatawag na voice of money, diba? Pagdating sa pera, diba? Maraming
mas naniniwala doon, mas maraming, di ba, yan yung laging bukang bibig, kasi ganun mga kapatid, kasi yun po yung isang bagay doon, meron pang tinatawag na voice of education, di ba? Gusto ko matutunan ko ito na to, gusto ko mag-masteral, gusto ko matutunan itong bagay na ito, di ba? Yun po yun. Tapos sabi niya, ay may mga tinatawag na voice of denominational, yung mga tinig ng nasa denominational na churches, o mga kapatid na yun po yung mga tinig din, sabi dito, at meron din pong tinig ng the voice of discrepancy. Nanaral si Father Branham ng voice of the tinig ng pagkalihis, no? Pero ang bride, hindi yan makikinig kasi alam niya lihis yan. Pero merong isang tinig na totoong tinig, the voice of God. Ba? So, sabihin, tinig ng mga kapatid. Okay. Ngayon, nung nawala si Adam sa presensya ng Diyos, mga kapatid, hinanap ng Diyos si Adam. Dahil before the pamamagitan ng foreknowledge, kilala ng Diyos kung sino si Adam. No, alam niya nagkamali si Adam, magkakamali si Adam, di ba? Pero dahil si Adam ay kanyang itinalaga, nakatalaga na yan. Di ba? Na alam niya si Adam na mahuhulog, pero alam niya si Adam anak niya, pero alam niya ito ay mahuhulog, kilala niya, nakatalaga na ito, pero kailangan meron pong tinatawag na God called a man. Ngayon, nung mawala si Adam sa presensya ng Diyos, hinanap niyo ng Diyos si Adan. Diba? Sa Genesis, parang literal na parang naglalakad ng Diyos, parang inahanap niya, Adan, saan ka? Adan? Adan? Saan ka, Adan? Diba? Hanggang sa matuntun niya yung lugar ni Adan. Pero sabi, hindi pa alam ng Diyos yun. Nasaan si Adan? Alam po ng Diyos yun. Pero ang humahanap kay Adan, yung tinig. Diba? Nung marinig ni Adan yung tinig, nandito ako, Panginoon, nagtatago. Sabi niya, bakit ka nagtatago? Kasi ako po yung hubad. Diba, minsan, itong mensaheng ito yung tinig, pero pag nandamo, na naunawaan mo na ng malalim yung salita ng Diyos, diba? Doon mo na nalaman, Panginoon, wala pala akong may pagmamalaki sa iyo, ako pala isang hubad. Lahat pala ng bagay, wala akong pwedeng ipagmalaki, wala akong pwedeng ipagyabang, lahat pala ng bagay na nasa akin ay iyo. Diba? So, ngayon mga kapatid, si Noah, kilala siya ng Diyos, kilala ng Diyos sa pamamagitan ng paunang kaalaman kung sino si Noah. May pagkakamali ba, nagkakamali din ba si Noah? Yes, kapatid. Diba si Noah nalasing pagkatapos ng baha? Yes. May pagkakamali ba si Noah? Meron. Nakita na ng Diyos yun eh. Sa pamagitan ng paunang kaalaman. Pero kahit gano'n nakita niya, pero sa pamagitan ng kanyang pagtatalaga, si Noah ay propeta ng Diyos. Kahit si propeta ng Diyos, may pagkakamali si Noah, nakita niya. Pero pinili pa rin siya ng Diyos. Bakit? Kasi pag dumating ang panahon, nakita ng Diyos, kapag tinawag niya si Noah, susunod. Maraming pwedeng sabihin, Noah. Diba nga si Brother James, si Noah? Sabi ng Diyos diba? At nakita ng mga anak ng Diyos, yung mga anak ng tao, mga ganda, sila din sa pag-asawa. Diba? Dumami, sabi niya, lumaganap, at marami naging higante, lumitaw yung mga higante. Lahat ng mga tao ay naging masama sa panahon na yon. Pero sabi ng Diyos, sabi niya sa Genesis 6:6, at sabi niya, at si Noe ay nakakita ng pagpapala sa Diyos. Sabi niya, sabi yun, sa talata na yun, si Noe ay nakasumpong ng biyaya sa Diyos. Sabi niya, si Noe ay mabuting tao sa panahon na yun. Diba? Sabi ng Diyos sa kanya, si Noe lang yung tao, nakita niya na matinong tao. Sabi, halimbawa, nakita niya, Noe. Nakita ng Diyos yung susunod si Noe, nakita niya, pero pagdating ng pagkatuyo ng baha, inom ng alak si Noe. Kaya nga doon simula yung at nakita ng anak ni Cham yung kahubaran ng kanyang asak ni Noe. Pero hindi naman nakita yung sabi hubad si Noe. Kundi may nangyari kay Cham doon sa nanay niya. Diba? Yun yung kahubaran. So may nakita ng Diyos lahat yun. Pero pinili pa rin niya si Noe. Sabi niya, Noe,
Ano yung Noe? Tinig. Yung tinawag niya si Noe, sabi niya, Noe, sabi niya, ang tao ay masama na. At lilipunin ko na ang tao sa buong mundo, sabi niya. At sabi niya, gumawa ka ng isang daong. Pinili, di ba? Nakilala na siya ng Diyos, pinili siya ng Diyos bilang propeta sa kanyang panahon. Pero kung sasabihin ni Noe, hindi ako pwede, Panginoon. Iba na lang ang tawagin mo. Pag tinawag ng Diyos ang isang tao, hindi siya nagkamali dyan. Diba? Hindi nagkamali ang Diyos nung tinawag niya si Noe. Hindi nagkamali para bang sabihin, ano ba, hindi alam ng Diyos. O Noe, kumuha ka ng tao, sasabihin ni Noe, Panginoon, huwag na lang ako kasi iba na lang ang tawagin mo. O sasabihin ba ng Diyos, o sige, kung ayaw mo, sige. O sige, ibang Noe na lang. Baga, kung may mga pangalan Noe sa panahon na yun, o Noe. Pero hindi na ito yung unang Noe. O Noe, pangalawang Noe. Hindi po ganon. Ngayon, nung marinig ni Noe yung tinig ng Diyos, tinawag muna ng Diyos si Noe. Okay, bago gumanap ang isang tao sa lahat sa Biblia, pag binasa niyo ang Biblia from Genesis to Revelation, ang una, bago gumawa ang isang tao, bago sumunod sa ginutos ng Panginoon, meron munang pagtawag. Called muna. Diba? Yung pagtawag na yon, mayroong specific na bakit tinawag ng Diyos ang isang tao bago igawad sa kanya ang isang tungkulin. Diba? Meron muna pagtawag ng Diyos sa isang tao. Tinawag muna ng Diyos si Noe. Diba? Simple salita yung tinawag, pero sa ating mga kapatid, yung pagtawag na yon, meron munang salita ng Diyos na dumating kay Noe, at nung marinig niya yung tinig na yon, yun yung isang bagay na sumampalataya siya. Kaya nung yung tinatawag siya ng Diyos, at nakita niya nung tinatawag siya, sumunod siya doon, at sinabi niya, nung nalaman ni Noe, nung tinatawag na siya, sabi ng Diyos sa kanya, nung nalaman na, na-recognize ni Noe, kung bakit siya tinawag ng Diyos, sabi niya, O Noe, gumawa ka ng daong. Kasi bakit? Alam mo ni Noe kung ano yung posisyon niya. Pag sinabing gumawa ka ng daong, mga kapatid, ang Diyos, ganito yan. Diba? Pag binasa niyo ang Bible from Genesis to Revelation, mayroon mga tao tinawag ang Diyos para sa isang malaking ministry. May tinatawag ang Diyos para lang sa isang specific na tungkulin. Kaya mayroon tinatawag na major prophet at mayroon tinatawag na minor prophet. Mayroon tinatawag na yun lang yung pagkatapos doon, wala na. Minsan may mga ganon. May mga taong malaki yung ministry, may mga taong maliit lang yung ministry. Pero hindi dapat nagtatanong yung may maliit na ministry doon sa may malaking ministry. Kasi bakit? Hindi ikaw ang dapat dahil ang Diyos ang naglalagay noon. Kapag tinawag ka ng Diyos, mayroong specific na pinapagawa ang Diyos sa'yo. Okay? Kaya ang tao, nung matapos ay piliin, di ba? Piliin ng Panginoon, tayo'y tinatawag. Siyempre, kung tinatawag ka, ano yung tatawag ng Panginoon? Ang misahe ng Panginoon ay pang-bride. Kung bride ka ng Panginoon, ang tinig na tatawag sa'yo ay tinig ng para sa bride. Di ba? Pero hindi makikinig dito ang mga foolish virgin kasi hindi nila ito tinig. Kaya sabihin, nagkakaroon ng tinatawag na, di ba? Yung pinili niya, tinawag niya. Kaya itong end-time message, para lang ito sa bride of Christ. Exclusively to the bride of Christ. Kung para of the bride ka, hindi mo ito pakikinggan kasi hindi ito para sa iyo. Hindi ito tinatawag nito. Ang tinatawag ng end-time message ay bride of Jesus Christ only. Na pinili ng Diyos before the foundation of the world. Ngayon, nung tinawag ng Diyos si Noe, sabi niya, Noe, gumawa ka ng daong ito. Sabi niya, Noe, doon nga sa ibabaw ng bundok. Hindi si Noe nagtanong. Sumampalataya si Noe. Ibig sabihin, yung mensahe binigay ng Diyos sa kanya, buo yung sa kanya. Wala siyang question, wala siyang doubt. Diba? Ibig sabihin, iba-iba pagkatawag ng Diyos sa tao. May mga tao, katulad ni Pedro, isang mangingisda. Si Noe, ba't binigay ng Diyos kay Noe yung paggawa ng daong? Ang Diyos, kapag kung ano yung trabaho mo,
Doon ka tinatawag ng Diyos. At kung ano yung trabaho mo, yun ang mensahe mo. Hindi po pwede yung driver ka, tawagin ka ng Diyos sa mensahe, tapos ituturo sa mensahe. Drawing, mga architect, mga doktor. Pag doktor ka, tatawagin ka ng Diyos sa mensahe, pero ang pangangaral mo, the way the doctor. Kung ano yung pagkatawag sa iyo ng Panginoon, doon ka niya nagamitin. Si Pedro, isang araw, di ba? Nangingisda. Maghapon na silang nangisda ni Juan, yung kanyang kasama, si Juan Santiago. Sabi niya na, lilinis na sila ng lambat. Sabi dito, dumating ang Panginoon. Sabi dito, pwede bang magamit yung bangka? At nag-preach si Panginoon Kristo. After na mag-preach siya, nagugas sila ng lambat, nililigpit na nila. Kasi maghapon na sila ng isda, walang nahuli. Pero sabi doon, nagpipreach siya, sabi ng Panginoon ng Panginoon, sabi niya, Pedro, Juan, Santiago, mangisda kayo. Ang sabi ni tatlo, na Pedro, sabi niya, Panginoon, maghapon na po kami ng isda. Pero wala po kami nahuli. Si Pedro, si Juan Santiago, alam po nila kung may isda o wala. Dahil po sila yung lumaki sila na mga isda. Alam nila, ihip pala ng hangin. Alam nila kung may bagyo, kahit nasa ilalim sila ng dagat. Pag nagbago yung lamig sa ilalim ng dagat, alam nila may bagyong paparating. Alam nila kung may isda, depende sa galaw ng hangin. Hindi mo pwedeng madaya sila kasi lumaki na sila sa ganong kalagayan. Diba? Alam nila yung galaw pa lang ng dagat, alam na nila kung may isda o wala. Sabi nila, Panginoon, maghapon na po kami ng isda, pero wala po kaming nahuli. Pero dahil sa sinabi mo, sabihin, nung sinubukan po nila mangisda, nung sila nangisda, di ba? Sabi ng Panginoon, ihagis niyo yung lambat sa kanan. Nung pag-agis po nila, pag-ahon ng lambat, marami po silang isda, nahuling isda. Ngayon, sabi nila, anong klaseng tao ito? Paghapon tayo ng isda, pero bakit may ng isda? Sabi niya, parang, na-recognize nila kung sino nagsasalita. At ang sabi nila, yung tinig na yon, di ba? Sabi, sa mangingisda nila, imposible na magkaroon ng isda sa ganung araw kasi wala talagang isda. Pero sabi nila, ibang klase ng taong ito. Doon sa mamagitan ng kanilang ginagawa, mga kapatid, tinawag sila ng Diyos sa ganung bagay. Ngayon sabi ng Panginoon kay Pedro, mula ngayon, hindi na kayo mga mamalakaya ng isda. Kundi, kayo'y magiging mamamalakaya na ang mga tao. Di ba? Yung sabi ng Panginoon sa kanya, tinawag sila. Tapos, hindi nahihirapan si Pedro paano mangisda, paano manghuli ng isda ang kaluluwa ng mga isda. Kasi bakit? Kasi kung ano yung paraan na ginagawa ni Pedro pangingisda sa isang literal ng isda, yun din ang pangingisda sa kaluluwa. Pag binasa yung message ni Brother Branham, turuan si Brother Branham ng anghel paano mangisda, maiintindihan niyo. Anong sabi ni Brother Branham? Sabi ng angel, tuturuan kita mangisda. Lagyan mo ng sima, yung sima, lagyan mo ng isang pain. Lagyan mo doon. Tapos sabi niya, ihagis mo yung bingwit. Sabi niya, galaw-galawin mo ng konti. Kasi bakit? Sabi niya, para pag nakita ng mga isda, yung maliliit yung isda, yung gumaganyan-ganyan pain, susundan nila yan. Dahan-dahanin mo lang. Susunod yung mga isda. Ay madami yan, sabi niya, pero huwag mong ihilain yung bibig. Ang ginawa, diba biglang gano'n. Kaya may nahuli siya, meron mo pumasok, pero kung gaano kalaki yung sima, gano'n din po kalaki yung isda. Ang yabang pa niya, nalipal sa mga dusa, kaya pangitain. Ngayon nagalit ang anghel sa kanya, sabi niya, hindi ka nakinig sa akin. Sabi ko sa'yo, huwag mong hilain agad. Galaw-galawin mo lang. Tuwan-tuwa si Brother Branham kasi nakahuli siyang isda, pero sabi ng anghel, hindi yan ang pahuhuli ko sa'yo. Ngayon, inulit yun ng anghel sa kanya. Maglagay ka ulit ng pain sa sima, doon sa sima, tapos ihagis mo sa malayo. Galaw-galawin mo lang. Ginalaw-galaw niya, marami pong isdang maliliit ang lumapit. Ngayon, meron pa palang mga isda nasa ilalim ng ilog, ang tawag ng rainbow trout, na sa atin ngayon, salmon. Ang lalaki nun, ganyan kahaba. Nung nakita ng salmon, napakaraming isda, umibabaw yun. Tapos, pag ganun na, nakain yung pati sima. Kaya pag hila ni Brother Branham, kasama yung salmon.
Yun yung pinauhuli ng Panginoon. Nasa ilalim ng ilog yun. Yung mga nasa mababaw, mababaw lang po yan. Yung totoo talagang pinili ng Panginoon, nasa, dito, nasa ano sila, no? Ng mga bagay na yun. Ngayon, sabi ng Panginoon kay Pedro, mula ngayon Pedro, tuturuan kita, hindi ka na mangingisda, kundi mangingisda ka na ng mga tao. Ngayon, na-convert si Pedro doon dahil sa ganung bagay mga kapatid. Tinawag siya kasi, sabihin si Pedro, alam ng Diyos, with foreknowledge, alam niya ipagkakalunod si Pedro 3 beses ng Panginoon sa Kristo. Tama, di ba? Pero dahil gano'n ang ginawa niya, pinili siya ng Diyos. Diba? Pero pinili siya, pero yung pagpili na yun, kailangan merong tinig na lumabas para yung pinili niya dito, lumabas yun. Diba? Kaya dumating ang tinig, ang mensahe ng Panginoon sa panahon ni Pedro para tawagin ng Diyos yung hindi lang manatiling nakatalaga ka lang. Kailangan lumabas yun. Kaya ano naman ang Panginoon, sabi niya, Pedro, sumama si Pedro si Pedro, kahit si Pedro mainitin ng ulo, alam ng Panginoon mainitin ng ulo ni Pedro. Pero wala ka tayong magagawa kasi pinili si Pedro. Alam ng Panginoon, si Pedro bright din sa panahon niya. Diba? So, kahit ganun siya, pero pagdating ng Pentecost, the day of the Pentecost, inantay ni Pedro yun Kahit na inalikan niya ang Panginoon, nagkasala siya, pero nasisi siya, hindi na kinuha yung buhay niya. Ngayon, sabi ng Panginoon, Pedro, manatili ka sa upper room sa loob ng 50 days, sabi niya, at bababa ang Espiritu Santo. Inantay ni Pedro yun. Nung dumating ang Espiritu Santo, naborn naging si Pedro. Nawala yung dati niyang pagkatao. Kaya tumayo si Pedro, sabi niya, kayong mga Israelita, na ang Panginoon at Kristo ay inyong ipinapako sa krus sa Kalbaryo. Diba? Sabi ng mga tao, ano ang aming gagawin? Nasaktan na aming mga puso. Sabi niya, magsisi kayo at magpabautismo sa pangalan ng Panginoon Kristo. Ayun na, nangingista na si Pedro. Diba? Yun ang purpose na pinili siya ng Diyos before the foundation of the world. Na siya yung nakatalaga, pinili siya, pero tinawag siya ng Diyos. Merong isang babae sa balon. Nagigib. Ang Panginoon ay kumukuha ng tubig dahil sabi niya, pwede mamakainin ng tubig. Sabi niya, sabi ng babae, nalalaman mo lamang, hindi tayo pwede mag-usap kasi kayong mga Hudyo, kami mga Samaritano, bawal mag-usap. Sabi niya, kung nalalaman mo lang kung sino humingi ng tubig, ikaw ang hingi ng tubig sa kanya. Sabi niya, malalim ang balong ito. Paano, kanina, ikaw yung humingi sa ngayon, ako nangihingi. Sabi niya, saan kukuha ng panalok? Malalim ang balong ito. Sabi niya, kung nakikilala mo lang, sabi niya, isama mo yung asawa. Sabi niya, wala akong asawa. Tama, kasi yung asawa mo ngayon, anin mo ng asawa? Sabi niya, paano mo nalaman ako yung isang asawa? Sabi niya, ngayon sabi niya, hindi mo pa asawa. Ngayon, sabi niya, paggalata akong isang propeta. Diba? May mga taong hinirang sila ng Diyos, pero ang reputasyon nila, yun. Nakita ng Diyos yun Pero dahil tinalaga sila ng Panginoon, pero kung tinalaga sila, kailangan sila tawagin ng Panginoon. Dumating yung mensahe. Dumating ang Panginoon sa Kristo. Tinanggap ng Panginoon, sabi ng Panginoon, mula ngayon, umayo ka na, at huwag ka nang magkasalang muli. Iba-ibang kwento sa Biblia, mga kapatid. Diba? May mga iba-ibang purpose. Yung babae na yun, katulad si Albawa, si Felipe, na tinawag na si Nathaniel sa ilalim ng puno ng igos. Nung dumating si Nathaniel, sabi ng Panginoon, tunay na narito nga ang tunay na Israelita. Sabi ng lalaki, si Nathaniel, saan mo ako nakita? Sabi niya, bago ko pa tawagan ni Nathaniel ni Felipe, sa ilalim ng puno ng igos, nakita na kita. Diba? Tinig yun. Iba-iba yung ating naging kalagayan. Nung tinawag tayo ng Panginoon, nung dumating ang Panginoon sa atin, iba-iba tayo ng kalagayan. Yung si Felipe, si Nathaniel, nasa ilalim ng punong igos. Sabi ni Nathaniel, meron bagang mabuting tao, mabuting bagay sa Nazaret? Sabi ni Felipe, halika, tingnan mo. Pero kailangan tawagin ng Diyos ang lahat ng mga hinirang. Kaya kailangan niyang ipangaral ang kanyang mensahe. Kailangan niya, kaya tawagin sila. Kasi pag hindi dumating ang mensahe lang ang magtatawag sa lahat ng mga binhi ng Diyos bilang bride ni Kristo, bilang believers, mga kapatid. Ngayon, nung tinawag ng Diyos sa Genesis chapter 12 si Abraham, sabi ng Diyos kay Abraham, yan si Abraham, nasa kanyang mga magulang, nasa kanyang bayan.
Diba? Yung mga kamag-anak ni Abraham ay isang bansa, isang bayan na hindi po mga tao sumasambayan sa Diyos. Pero sabi ng Diyos kay Abraham, pero diba, nakita ng Diyos yung lahi ni Abraham pinagmula, ang hindi karapat-dapat. Pero nakita ng Diyos ang buhay ni Abraham. Alam niya isang araw, pag tinawag ng Diyos si Abraham, susunod. Diba? Nakita na ng Diyos yun. Pinili siya ng Diyos na magiging ama ng mga bansa. Sabihin, pwede naman tumanggi si Abraham Pero, pwede mangyari yun, pero hindi nagkakamali ang Diyos. Na kapag pinili niya ang isang tao, si Abraham, sa kanya nakatalaga yun, na siya'y magiging ama ng maraming bansa, siya talaga yun. Para sa kanya yun. Ngayon, anong sabi ng Diyos doon? Abraham, umalis ka sa iyong kamag-anakan at pumunta ka. Tingnan yung mga balita, meron mo ng tinig. Yung tinig na yun ay mensahe na yun ang kumakausap kay Abraham. Sabi niya, at pag yung tinig na yun, sabi niya, umalis ka dyan. Sabihin, ang gusto ng Diyos, Abraham, umalis ka sa iyong mga bayan, mga taong hindi, walang pananampalataya. Sabi niya, at ako'y magpapasimula ng isang bayan sa iyo. Ang sabi ng Bible, sabi ng Roma, ng Hebrew, at si Abraham ay tumalima sa Diyos at pumunta sa isang lugar na hindi niya alam ang kanyang patutunguhan dahil sa kanyang pananampalataya. Ngayon, nag-manifest, lumabas nga dito, nakita ng Diyos yung kanyang buhay na madumi. Pero nakita ng Diyos na mayroong mananampalataya si Abraham. Kaya nga itinalagay na yan. Ngayon, hindi na natiling pagkatalaga yan para makita, lumabas yan, tinawag niya. Nung lumabas ang mensahe, doon nakita na mayroon talagang pananampalataya si Abraham. Kasi faith cometh by hearing. Hearing of the Word of God. Kasi kailangan ka muna tawagin ng Diyos para mag-manifest yung pagiging anak. May pagtawag. Diba? Iba-iba tayo ng kalagayan sa buhay. Sa Bible, iba-iba ng kalagayan. Iba ang kalagayan ni Noe, iba ang kalagayan ni Abraham. Pero sabi doon, siya tumalima na may pananampalataya sa Diyos. At sabi niya, at hindi niya inalintana, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Saan ba yung lupang yung Kanaan? Hindi pa ako nakarating doon. Nandito lang ako sa bayan ko, sa lugar ko lang. Hindi ko alam yun, Panginoon. Pero sabi niya, si Abraham ay tumalima sa tinig ng Panginoon. So meron muna siya narinig na tinig. Si Moses, mga kapatid. Diba? Si Moses, tinawag siya ng Diyos sa edad na 40 years old na siya. Pero alam natin si Moses, sabi ng Biblia, ang isang propeta, bata sa tiyan pa lang ng nanay niya, propeta na yan. Kasi may kagulog na yan di ba? Si Moses, mula nung pinanganak sa Egypt, hanggang mag 40 years siya, sabi mo, 40 years yung kanyang natutunang karunungan. Bata pa lang si Moses, tinuturuan na siya ng karunungan ng Egyptian. Kaya kung sa degree lang, maraming natapos si Moses na degree. Sabi mo, mag-aral ka sa loob ng 40 years, nag-aaral ka 40 years. Di ba, ngayon, di ba, ang isang tawag ito, ang isang course ay 4 years lang. O di ba? Pero si Moses, alam niya may architect alam niya yung engineer. Pag natayo nga siya ngayon tayo sa Egypt, yung pintura, ang tawag dyan sa course na yan, yung mga nag-aaral ng mga naghahalo-halo ng pintura, ang tawag dyan? Chemist sa tawag dyan, di ba? Alam na ni Moses ang chemist. Kaya nung sinabi niya, nung nakita niya yung punong kayo ng susunod, sabi niya, tingnan ko nga, sabi ni Padre Bana, hindi yung literal na pagtingin. Sabi niya, pag-aaralan ko nga base sa aking karunungan, bakit hindi natutupok yung dahon na yan? Chemist yun 40 years na si Moses doon. Ngayon, hindi ba nakita ng Diyos yun? Nakita ng Diyos yun. Pero sa kabila na maraming alam si Moses, pinili siya ng Diyos. Kasi alam niya, pagdating ng 40 years old siya, tatawagin siya ng Diyos. Kaya nakita niya yung isang puno naglilihap at ang sabi sa kanya, habang lumalapit sa Moses, ay tinig. Ubarin mo ang iyong pangyapak. Hindi yung isang literal na tsinelas lang, mga kapatid. Ibig sabihin, alisin mo ang lahat ng mga bagay na natutunan mo sa Egypt. Sabi niya, dahil ang dakong ito ay banal. Hinubad ni Moses yun. Sabi, bago hinubad ni Moses yung karunungan niya,
meron muna siyang tinig na narinig. Diba? Bago ka mag-repent, meron muna message ng repentance. Ibig sabihin, may nakatinig muna tayo narinig. Kaya si Moses, nung sinabi, Moses, ang dakong ito ay banal. At inubad ni Moses yung kanyang sinelas. Ibig sabihin, pagpapakita na siya ay sinurrender niya ang kanyang sarili doon sa Panginoon. Sabi niya, ang dakong ito ay banal. At doon sabi niya, Moses, sabi niya, narinig ko yung dalangin ng aking bayan. Nangako ko kay Abraham, sabi niya, na sila'y dadaling sa lupang pangako. Naalala kong bigla yung akong pangako. Parang, sabihin mo, ang Diyos ka ba na ipag-usap sa tao? Parang tao eh. Diba? Para manawa niya. Nasabi niya, naalala ko yung pangako ko kay Abraham na sila'y dadaling ko sa lupang pangako. Sabi niya, at naalala ko na. Sabi niya, tinawag kita para, kita niyo, si Moses ay isang tao na malaki yung kanyang ginampanan na tungkol kasi siya ay major prophet. Primo, kanyang pangungunahan ay 2 million. Diba? Hindi yung biro. Tapos, marami silang ginawa. At ang sabi ng Diyos kay Moses, naalala ko yung pangako ko sa aking, kay Abraham, aking kaibigan, na sabi niya, yung siya at ang kanyang binhi, sabi niya, ay dadalhin sa lupang pangako. Sabi niya, alala ko, sabi niya, tinatawag kita para pala. Sabi ni Moses, kay Panginoong Diyos, sabi niya, kung pupunta ako sa Egypt, Panginoon, pag tinanong nila, sino nagsugo sa akin? Sabihin mong sinabing ng siya ako nga. Sa Panginoon, paano kung hanapan nila ako ng tanda? Sabi niya, kunin mo yung tungkod. Bakit importante yung mga kapatid? Tinawag ng Diyos si Moses, ang propeta ng Diyos, sa isang specific na trabaho na palayain ang bayan ni Israel, dalhin sa lupang pangako. Kung halimbawa kayo, Israelita kayo. Kung hindi ako tinawag ng Diyos, si Moses, sabihin ko, dinala ako ng Diyos dito sa inyong harapan para kayo'y palayain dito sa Egypt. Pupunta tayo sa lupang pangako at tayo sasamba doon sa Diyos. Ngayon, ano ang isang bagay para maniwala kayo? Diba kailangan nyo ng isang tanda? Tanda ng isang propeta? Sige nga, kung talagang tinawag ka nga ng Diyos bilang pastor, ang sabi ng Jeremiah 3:15, ang Diyos ay magbibigay ng isang pastor sa inyo na bibigay ng karunungan at kaalaman. Amen. Kasi Moses, sabi niya, ang tanda na meron, Panginoon, pag dinala mo ako doon, sasabihin ko sa nila, pinagsinugo mo, pero sasabihin ko, sino ang sugo sa akin? Importante yun. O sabi niya, ito itong God, kaya pumunta si Moses. Kaya sabi niya, doon pa lang sa loob ng Egypt, nagpakita na si Moses ng mga sampung mga salot at nakita ng bayan ng Israel na hindi ba gagawa, hindi isang literal na Moses yun. Pwedeng hindi sumunod si Moses, mga kapatid, pero ang Diyos ay hindi nagkamali. Pero bago niya ginamit si Moses, kailangan munang hubarin ni Moses ang kanyang karunungan sa loob ng 40 years. But hindi tinawag ng Diyos agad. Kung propeta na siya sa tiyang palanganay niya, no, pinaanod pa lang, dapat ginamit niya siya ng Panginoon. Di ba? Kasi hindi, alam ng Diyos yun na magdakaroon siya ng karunungan, pupunta sa Egypt, lalaki siya, malalaman niya, pero pwede gamitin ng Diyos yun. Pero bakit inayaan ng Diyos na si Moses ay nakapatay pa ng isang Egyptian, tumakbo sa ilang at nagtago, at sabi doon, at siya ay nagkaroon pa ng 40 years pa uli, balik 80 years pa na yun. Diba? 40 years sa Egypt at 40 years sa ilang. Kung ano yung gano'ng katagal dito sa Egypt, gano'n niya katagal sa ilang. Kasi sabi ni Padre Branham, kasi hinubad ng Diyos yung lahat natutunan niya sa 40 years sa loob niya ng 40 years. Kaya nung edad niya ng 80, na-meet niya yung burning bush. Diba? Wala na siyang karunungan. Tingnan niyo mga kapatid. Nagtagpuan, pinuntahan ng Diyos si Moses kung kailan saan wala na sa kanya lahat ng karunungan. Si Pedro, pinuntahan niya si Pedro nung wala na silang mahuling isda. Nagliligpit ng lambat. Diba? Pero paano naniwala si Pedro kay Jesucristo? Kasi nagkaroon ng mga isda, wala kaming nahuling isda. Sabi niya, ibang tao to. Diba? Si Moses, nung pinuntahan ng Diyos si Moses, sabi ko mga kapatid, hindi niya pinuntahan ito sa panahon nung siya'y marunong pa, punong-puno siya ng karunungan. Kundi si Moses ay
yung lahat ng kanyang karunungan, tinanggal ng Diyos sa loob ng 40 years. Kaya nung nagpakita ang Diyos kay Moses, sa panahon na kung saan walang-wala na siyang alam. Kaya nung sinabi niya, Moses, pinusugo kita sa bayan ng Egypt, palayain mo ang aking bayan. Ngayon, mga kapatid, tinawag ng Diyos sa ganon. Tapos, kasi si Moses, mayroon siyang specific na gagawin sa bayan ng Israel, sa bayan ng mga naniniwala sa mensahe ng ating Panginoon. Okay, mga kapatid. Okay, isa pang katauhan. Ay, nagalaw ba? Isa pang tauhan si Jonah. Diba? Si Jonah, yung hindi kinain nasa loob ng tiyan ng balyena. Diba si Jonah, pinawag siya ng Diyos nung sa Book of Jonah. Sabi ng Diyos kay Jonah, Jonah, pusugo kita sa bayan ng Ninive. Si Jonah, nagdali-daling sumakay sa barko. Kaya lang, hindi papuntang Ninive. Papuntang Tarsis. Ibig sabihin, kung dito papuntang Ninive, dito pumunta si Jonah. Ibig sabihin, tahasang pag-iwas sa utos ng Diyos. Ngayon, hindi pa alam ng Diyos yun na si Jonah ay hindi susunod? Alam ng Diyos yun. Sa bawat panahon, mga kapatid, ang Diyos merong hinirang. Okay? Para maintindihan nyo yan. Ang Diyos, sa bawat panahon, meron siyang hinirang ng mga tao. Pinili niya na yan, kilala niya, nakilala niya. Ngayon, nung nakilala niya, kailangan niyang tawagin ito. Nung tinawag sa panahon ni Jonah, si Jonah lang po yung taong karapat-dapat na pagbigyan ng Diyos ng utos. Kaya lang, sa panahon ni Jonah, kahit sumunod si Jonah, pero ang una niya munang ginawa ay sumuway. O, diba, Jonah, pumunta ka sa Tarsis, ay sa Ninive. Parang anong ginawa ni Jonah? Kung parang kunwari, sumunod, sumakay ng barko, kala mo dali-dali. Pero ang biyahe, halimbawa, biyaheng Ninive, pero ginawa niyang ticket, biyaheng Tarsis. Diba? Pero, pwede bang gawin ng Diyos? O dahil Jonah, hindi mo sinunod to, ibibigay ko na lang sa iba. Ayaw mo sumunod? Sa iba ko na lang ibibigay. Pwede ba yun? Pero hindi po binigay ng Diyos yun sa iba. Dahil yung utos, nakita ng Diyos yan. Dahil yung pagtawag ng Diyos sa kanya, ay para talaga kay Jonah yun. Ngayon, si Jonah ay hindi po siya major prophet. Minor prophet lang po siya. Ibig sabihin, meron si Jonah ang ginampanan ng isang maliit na ministry. Ang trabaho ni Jonah, kailangan lang po niya iligtas po ang Ninive. Kumpara kay Moses, malaki po yung kanyang trabaho. No? 2 milyon at maglalakbay sila papuntang sa lupang pangako. Kaya tinawag siyang major prophet. Medyo mabigat po yung trabaho ginampanan ni Moses. Ngayon, si Jonah, ang kanyang trabaho, mag-preach lang siya kasi sa loob na ng 40 days, gugunawin ng Diyos ang bayan ng Ninive kung hindi sasampalataya ang bayan, kung hindi sasampalataya ang Ninive. Pero sabi dito ng Romans, paano sila magsisampalataya sa Diyos kung wala na si pangaral? Okay? Kaya kailangan mo na may pagtawag. Kahit sabihin mo, tinalaga ka ng Diyos before the foundation of the world, kaya may preaching of the word. Kung bride ka ng Panginoon, mayroong pagtawag ng isang nobya, ang mensahe para sa nobya. Okay? Kasi pinili ka ng Panginoon eh. Kaya si Jonah, na tumakas siya, kasi hindi pwede, kasi kita ng mga kapatid, kung hindi sinunod ng Diyos, halimbawa, hindi nangyari na nangaral si Jonah sa Ninive, mapupugnaw ang bayan ng Ninive. Kasi bakit? Hindi pwede kasi ibigay ng Diyos sa ibang tao yung utos niya kay Jonah. Kay Jonah lang niya binigay yun. Ngayon, parang tila, di ba yung 40 days na inatabi ng Diyos kay Jonah, Jonah, punta ka sa Ninive, mangaral ka sa loob ng 40 days.
ipangaral mo ang mabuting balita. Sabi niya, lumibot ka sa buong bayan. Ibig sabihin, ipangaral mo ang salita ng Diyos. Sabi niya, sa loob ng 40 days pa, bubuksain ko ang bayan ng Ninive. Di ba natakot si Jonah? Sumakang mga sabi niya, sabi 40 days na lang O sana, kung halimbawa, naging matigas ang ulo niya, nabawasan ng 10 araw. Ilang araw na lang inaantay ng Diyos, 30 days na lang. O diba? Pero, sumakay sa daong. Anong ginawa? Nung nasa daong na siya, nagtutulog-tulugan. Ang binatulog niya. Diba? Tapos yung bigla na lang nagulat yung mga kasama sa daong, bigla na lang may bagyong dumating, gumagano na yung daong. Sabi ng mga tao doon, teka muna mga kapatid, ang lakas ng alon, malalaki yung mga alon, itapon nyo yung mga gamit nyo, yung mga mabibigat na gamit nyo, itapon nyo para makabawas ang bigat sa daong. Tinapon nila lahat yun. Pero si Jonah, hindi gumagalaw. Kasi alam ni Jonah Di ba? O sabi nila, teka muna, mag-usap tayo lahat. Lalong tumitindi. Ano sabi? Lalong tumitindi yung bagyo. O sabi niya, alamin nga natin sa bawat isa sa atin kung sino ang may kasalanan dito sa bagay na ito. Napansin nyo si Jonah, natutulog-tulogan. Sabi ni Jonah, sabi niya, ako ang may dahilan. Sabi niya, dahil inutusan ako ng Diyos pumunta sa bayan ng Ninive, pero tinanggihan ko yung utos niya. Di ba nagalit yung mga tao sa kanya? Pero sabi nila, anong ating gagawin para tumahimik? Sabi niya, itapon niyo ko sa dagat. Ang gusto ni Jonah, magpapatiwakal. Pero akala niya, maiisahan niya ang Diyos sa bagay na yun. Pero bago pa yung gawin ni Jonah, di ba, nakahanda na ang Diyos Kung tinapon yun, isang balenang lumapit. Nilunok sa doon. Di ba? Yung kung gaano kalayo yun ang nalayo niya, bubalik naman yung balena na doon sa dinadala sa bayan ng Ninive. Ngayon, di ba, sabi niya doon, si Jonah, kaya nasa loob ng balena, sa loob ng 3 gabi, 3 araw. Sabi niya, ganun din ang anak ng tao. Ibig sabihin niya, greater than Jonah is here. Ibig sabihin nun, paano si Kristo ay namatay, nilibing sa lupa sa loob ng 3 araw, si Jonah din ay namatay. Hindi literal na physical na death. Napagmuning-muning niya, diba, sa kanyang sarili, na nagkulang sa Diyos, kaya pinatay niya yung sarili niya. Kaya sabi niya, diba, sa panahon ni Solomon, dinayo yung templo, sabi ni Solomon, ang sino mang tumingin sa templong ito ay pagpapalain ng Panginoon. Naalala ni Jonah, sabi niya, tumanaw sa bakit nalaman ko nasaan ang templo? Sabi niya, tumanaw sa templong ginawa ng Solomon, at sabi niya, at yun, nagsisisa doon. Tapos, pagdating ng after 3 days, mga kapatid, niluwanan sa ng balena, doon sa ibabaw ng tabing dagat ng Ninive. Tapos, alam nyo, ang Diyos pala ng Ninive ay balyena. Nung lumabas yung tao yun, propeta ng balyena. Nung mag-preach si Jonah, tinanggap nila yun. After na mag-preach si Jonah, alam niya, hindi naniwala. Kasi alam mo, pag nag-preach ka ng Word of God, hindi mo alam kung tinanggap pa ng tao, sumampalataya ba sila. Si Jonah nag-preach na siya, tapos na ako mag-preach. Sabi niya, nagtago siya sa isang malayo. At sabi niya, tinanaw niya yung Ninive. Titingnan ko nga kung gugunawin ng Diyos ang Ninive. Diba nagtago siya sa isang kikayon? O mainit, sabi niya. At hinantay niya. Tapos, ang ginawa ng Diyos, nagpatubo sa isang gikayon, yung parang kalabasa daw yun, sabi ni Brother Branham, at nagsilbing payong yun sa kanya, para hindi siya mainitan. Tapos sabi niya, at pinatay ng Diyos ang gikayon. Dinawala, minit na siya, sabi niya, apakainit naman. Sabi niya, ay nainis, sabi niya, sabi ng Diyos ng Jonah, kubat ka na Jonah, nagalit sa gikayon, na pinatay ko, dahil sa nainitan ka ba? Sabi niya, ikaw nga, nanghinayang ka, kaya ako pa kaya, hindi ako manghinayang sa bayan ng Ninive, na napakaraming kaluluwa, napapatayin ko. Kung ikaw nga, hindi ka nang hinayang, tumubo ang isang kikayon at nagalit ka, paano pa kaya ako, yung tao na yun? So, ibig sabihin, may purpose, mga kapatid, di ba? O ngayon, sabi nito, si King David, si David, di ba? Na nagkasala si Saul at sabi ng Diyos kay Samuel, sa propeta Samuel, sabi niya, maghanap ka na isang lalaki na hahalili kay Saul. At pumunta ka, sabi niya, pumunta ka sa bahay ni Isay. Isa sa mga anak ni Isay, ang pinahirang prinsipe. Diba nagkaroon ng anak na lalaki si Isay, 7.
Itong misahero. Di ba? Una, sabi pumunta si Samuel, sabi doon, pinapunta ako ng Diyos dito sa iyong bahay. Sabi niya, ipakita mo sa akin lahat ng iyong anak kasi isa sa kanila ang pinahiran. Di ba? Nakita doon, una, yung panganay. Di ba? Nakita niya, yung makisig. At dumaan sa harapan ni Samuel, sabi niya, hindi ito, sabi ng Diyos, hindi yan ang pinili ko. Diba? Dumaan yung pangalawa, ganun din. Makisig, sabi ng Diyos kay Samuel, hindi yan ang pinili ko. Hanggang sa lumampas yung 6, di ba? Sabi niya, wala sa kanila ang pinili ko. Ay sabi ni Samuel, wala ka na bang iba pang anak? Sabi niya, meron pa po akong isang anak. Kaya lang, bunso siya. Sabi niya, siya ay isang nag-aalaga ng tupa. Oh, di ba? Nag-aalaga ng tupa. Sabi niya, tawagin mo. Nung makita na kay David, sabi ng Diyos kanya, iyan na. Siya ang pinahiran ko. Pero ang gusto-gusto, sabi ni Padawan, ang pula-pula ng pisngi ni David. Alam mo yung parang, alam mo yung bata na parang, pag nakita mo yung parang, ano ba to? Magiging hari ba to? Parang alam lang niya magkakano. Pero pinili ng Diyos yun eh. Sabi niya, yan na yung hari. Diba? Sabi niya, yan na yung hari. Oh, ano sabi niya? Pinili ng Diyos yun. Kumbaga, parang sa ano? Parang hindi mo nga alam kung kaya niya ba maging hari. Kasi, pero nung nasubukan yung ano niya, di ba? Merong isang Gulayat, hinahamon yung bayan ng Israel. Sabi niya, sige, para huwag nang mamamatay. Hamulin ko na lang sa inyo, isa sa inyo, kung sino lumaban sa akin. Pag patatalo nyo kami, halipin nyo kami. Di ba? Walang lumapit noon. Walang naipaglaban kay Gulayat. Pero ang narinig ni David yun. Ano sabi ni David? Sino ang tao kang hinahamon mo ang mga hinirang ng Diyos? Sabi niya, diba? Sabi niya, ako lalaban sa iyo. Sabi niya, pakakain ko puputulin ko yung ulo mo at ipakakain ko sa ibon. Bakit gano'n ang tanong kasi, bakit siya ang pinili ng Diyos? Kasi nga may puso si David, alam niya, nakita na ng Diyos yun eh. Kahit bata pa lang siya, nakita na ng Diyos yung pinili niya, pero kailangan tawagin siya ng Diyos. Pero tinawag siya ng Diyos, siya ay tagapag-alaga ng isang tupa. Pero sabi ng Diyos sa kanya, sabi niya, sabi ni Saul, kaya mo talagang kalabanin si Gulayat? Sabi niya, alam mo, mahal na hari, tagapagbantay ako ng tupa ng aking ama. Kapag mayroong isang leon na kakainin yung isang tupa, sabi niya, pinapangahan ko yun. Pag sa pinapangahan, inaano niya yung bunganga. At hanggang sa mahati yun. Sabi niya, pag mayroong isang oso na kakainin yung isang tupa, inahabol ko yun hanggang sa matagpuan ko yun. Sabi niya, ganoon din ang gagawin ko sa taong ito. So, ibig sabihin mga kapatid, kinatagpo ng Diyos si David sa ganong kalagayan. Pinili siya ng Diyos. Tinawag. Diba? At meron siyang layunin. Ngayon, sabi dito, si Gideon. Si Gideon ay isang mandarigma ng panahon niya, sabi ng Bible. Diba? Hinahamon ng Palestinian, yung tinatawag na yung Israel, magkakaroon ng labanan. Sabi ni Gideon sa Diyos, Panginoon, sige, yung tinawag si Gideon, siya isang sundalo. Iba-ibang pagtawag ng Diyos di ba? Pero kung saan ka tinawag ng Diyos, doon magagamitin. Kung sundalo si Gideon, gagamitin siya isang mandirigma. Ngayon, si David tinawag bilang hari. Kasi, bakit siya kailangan sa pag-alaga ng hayop? Kasi malaking gampanan yung gagampanan niya. Kailangan, kung gusto mo maging malaking tao, magsimula ka muna sa maliit na baba. Si Gideon, tinawag ng Diyos siya isang sundalo na Israelita. Gideon, sabi ni Gideon, kung tunay nga talaga, Panginoong Diyos, tinawag mo ako, sabi niya, bukas ng umaga, sabi niya, sa madaling araw, naglagay siya ng tela, sabi niya, may tela, may hamog yun, di ba? Pag umaga kasi, mahamog yun. Sabi niya, pag ang tela, ay ilalagay ko sa damuhan itong tela na to, sabi niya, pag yung telang ito ay nagkaroon ng hamog, kailangan mahamog yun, damo lang dapat may hamog. Pero sabi niya, dapat itong tela na ito ay walang hamog. Sabi niya, pag nangyari yun, ikaw nga yung Diyos ng Israel.
Oh, nangyari isang araw. Sabi naman niya kinabukasan, isa pa. Sabi niya, maglalagay ulit ako ng tela, mahamog. Sabi niya, dapat walang hamog sa damo. Dapat ang hamog lang nasa tela. Pinatunayan ng Diyos. Nangyari. Kasi siyempre, hindi biro yung nagampanan niya eh. Ngayon, ano sabi niya? Ay, ito na, ginawa na siya. Alam niya na, kasi talaga tinawag ng Panginoon. Kailangan nila may pagtimbang. Pero ano sabi ng Diyos? Gideon, masyado kayong marami. Kung kayo si Gideon, Panginoon, tama lang kami. Kasi mas million nga yung kakalabanan namin. Pero sabi niya, masyado kayong marami. Ano sabi ni Gideon? Sige Panginoon, ano bang instruction mo? Sabi niya, lahat na sabihin mo sa kanila, lahat ng mga duwag at matatakutin, magsiuwi na. Ilan yung nabawas? 20,000. So, ilan natira? 10,000. O, sabi ng Panginoon, Gideon, masyado pa kayo marami. 10,000 na ngayon, konti na lang yun. Pero sabi niya, masyado pa kayo marami. Ano sabi niya? Palusungin mo lahat sila sa tubig, sa ilog. Sabi niya, lahat ng mga yung humipod, kumbaga, yung parang aso na uminom ng tubig, sabi niya, lahat yung tanggalin mo. Pero yung kumuha ng tubig sa kamay nila at uminom, yun ang kunin mo, mandirigma. Ibig sabihin, tubig, salita ng Diyos yan. Hindi lang dapat umiinom. Tapos parang aso, pagkatapos bukas, wala na, para susuka na. So, dapat kunin mo isang mandirigma sa Ebanghelyo. Dapat, hindi lang pagkatapos iniinom, dapat nalaki pa ng gawa. At dapat nagawas. Babantay. At yan yung piliin mo. Diba? Kaya nga, sa mga preaching na yan, natututo tayo na pagpili ng mga bawat mga kapatira. Diba? Diba? Hindi lang, yun sabi, pinili niya. Ngayon, 300 na lang po yun. Tapos sabi ng Panginoon, o sige, sa 300 na yan, gagamitin ko bayan Israel. Sabi niya, ngayon, bigyan mo sila ng isang sulo, ng isang banga, nalagyan mo sa loob ng isang sulo, isang ilawan. Sabi niya, tapos meron kang hawak sa kanan mo, may trompeta. Ang sabi ni Gideon sa mga 300, kapag hinipan ko ang trompeta, hipan niyo ang trompeta. Pag binasag ko ang banga, basagin niyo lahat ng banga. Sabihin, diba? Sabihin, nauna muna sa Gideon. Ang ginawa niya, sabi ng Diyos, basagin yung banga, binasag niya. Ano yung basag? Diba, new birth kasi yung papakita doon eh. Papatahin mo yung unang pagkatao para yung liwanag lumitaw. Diba? Tapos yung trompeta, yung po yung pag-ihip. Natalo ngayon. Sabihin, yun po yung mga bagay na pagtawag ng Diyos sa bawat mga magagawa ng panahon. Yun nga, si Pedro, diba? Babae sa balon, si Pablo. Diba? Matalino yung tao, last na to. Matalino yung tao si Pablo. Pero doon sa Damascus, dala nila yung kasulatan, para sabi doon, kasulatan, para puksain yung mga Kristiyano ng panahon. Pero doon sa gitna, doon sa ilang, doon pa mga kapatid, sabi niya, at nakita ko yung liwanag na mas matindi pa sa sikat na araw, sabi niya, tinawag ako sa salitang Saulo, Saulo. Bakit mo ko inuusig? Sabihin si Pablo, tinawag ng Diyos sa panahon na kung saan bubuksain niya ang unang Kristiyano. Ngayon sabi sa kanya, Saulo, ba't mo kayo inuusig? Sabi niya, sino ka ba ng Panginoon? Sabi niya, ako si Jesus. Ang sabi ng Biblia, siya yung napasubasog sa lupa kasi nagulat siya, yung inuusig niya na tao ay yung Diyos na kanya pinaglilingkuran. Ngayon sabi ng Diyos sa kanya, Pablo, magbangon ka. Sabi niya, at isusugo kita sa mga hintil upang busan ang kanilang mga mata at dalhin mo sa liwanag. Mula sa kadiliman, dalhin mo sa pagkagilagilalas na liwanag. Kasi sabihin, paano makakain ni Pablo ang isang tao kung siya muna hindi na bago? Kasi mayroon siyang malaking responsibility. Si Pablo is prophet messenger. Kaya sabi ni Pablo, sabi niya, nung tinawag ako ng Panginoon, hindi ako natuturo ng anumang tinuro sa akin ng tao. Kung sabi niya, lahat ng aking mga tinuturo ay kapahayagan ng Panginoon Kristo. Sabi doon, si Pablo, nung tinawag ng Panginoon, ay natili sa Arabia sa loob ng 3 taon. Ano yun? Maraming aral si Pablo binago. Pinag-aralan niyang mabuti. Sabi niya, bakit ito sinuturo sa amin? Batas. Pero sabi niya, ang tao ay mabubuhay sa pamamagitan. Niligtas tayo ng Diyos sa pamamagitan ng biyaya. Pero yung dati niya katuruan, batas. Puro batas. Pero nung si Pablo nangaral na,
Sabi niya sa Efeso 2:8, niligtas tayo, hindi tayo naligtas sa ating mga gawa, gusto magitan ng biyaya ng ating Panginoon. Ngayon, sabi ng Bible doon sa Ephesians chapter 4, we are predestinate before the foundation of the world. Sabi niya, in Christ, na tayo upang tayo maging katulad ng larawan ng kanyang anak. Diba? Doon sa foreknowledge, nakita tayo ng Diyos. Hindi maganda buhay natin. Pero nakita ng Diyos na maglilingkod tayo. Kaya pinili tayo ng Panginoon bilang bride, bilang nobya. Ngayon, dumating ang mensahe, diba? Para tawagin tayo ng Panginoon. Ang mensahe ito yung naglilinis sa atin. Hindi tayo niligtas na Diyos sa mabuting mga gawa. Kundi nakita ng Diyos yung ating pananampalataya. Tandaan nyo. Masabihin nyo, mabuting tao naman, Brad, siya. Hindi po. Nakita tayo ng Diyos, maging mabuti man tayo o hindi. Okay? Pero tinalaga tayo ng Diyos, pero hindi yung kabutihan mo nagawa. O kundi nakita ng Diyos na meron ka sasampalataya ka sa kanyang salita. Pag dumating ang panahon, tatawagin ka niya na meron kang tinig. Narinig mo yung mensahe. Ako nung araw, dumating sa akin ang mensahe, nasa denominasyon ako. Marami akong pinanggalingan denominasyon. Nasa panahon ako ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Dumating ang mensahe sa akin, 1999. Ang una kong narinig na nagturo, si Pastor Well. Tinuro niya ang serpent seed at ang Godhead. Tapos nasa isang denomination kami, sabihin yun po yung kalagayan na pinuntahan ako ng Panginoon. At nung marinig ko yung mensahe, meron ako naramdaman na kakaiba. Kaya parang, sabi ko, saan po pwedeng meron ba mga libro, mga babasahin? Yun, nagano na ako na may mga, kumuha na ako ng mga libro kasi hinanap ko na rin ba siya. Ngayon, nasa isang denominasyon kami, na una, mati kami doon, plano namin ay unti-unti inipasok yung mensahe doon sa loob ng church na aming inatinan. At nakausap na rin naman namin yung aming pastor, ang sabi naman niya, okay ako dyan. Kaya lang sabi niya, hindi ko pa kayang ipasok yung mensahe. Sabi niya, siguro, magtulungan na lang tayo. Kaya ang nangyari noon ay tumulong si Pastor Reno. Kaya lang, medyo dahil nga nabulabog, siguro, hindi nakalooban ng Panginoon, nilabas kami ng Panginoon doon. Tapos dumating ang panahon na nagsimula kami ng angle to na kami ay magpasimula. Unti-unti, maraming nangyari doon mga pala. Pero tinawag ako ng Diyos sa ganung bagay nung panahon na yun. Okay? Ang sabihin, at nung panahon na natanggap ko yung mensahe, so nandoon, tinawag na ako, tinanggap ko na yung mensahe, andun sa nag-aaral na ako, pinag-aaralan ko na, binabasa ko na itong mensahe sa mahabang panahon. Pero wala akong alam, hindi ko alam ko na yung ganitong panahon, papasok ito na matatayo ko sa inyong harapan, naging pasok ko sa isang maliit na iglesia, hindi ko po alam yon, hindi ko alam. Pero ang Diyos yung nakakalam. Pero lahat ng ito, alam ng Diyos ang mangyari. Pero bago pa man mangyari yan, in-equip na ako ng Diyos, tinuruan muna ako sa mga bagay na dapat kong malaman. Para pag dumating ng panahon, nandito na ako sa inyong harapan, luto na ako sa mensahe. So, nangyari mga kapatid, kasi meron specific. Ano yung specific? Hindi malaking ministry ginampanan ko. May katulad ibang pastor, diba? Pupunta sa ibang bansa, maraming church na hawak. Major yun. Pero ako, pastor ako, pero minor lang po yung aking ministry. Hindi ako mahilig mag-gala-gala, pumunta sa ibang lugar. Baga, ang ano ko lang, dito lang, at ang gusto ko lang, ayoko na masyadong pupunta-punta saan. Ang gusto ko lang, kung ano yung binigay ng Panginoon sa akin, yun ang pagyayamanin. At ituro ko lang lahat ng mga bagay na dapat na matutunan. So, doon ako nilagay ng Panginoon sa ganang mga bagay. So, ngayon, ginamit ako ng Panginoon dito kasi meron palang dahilan. Diba? May mga tao dito ginamit ng Panginoon ng buhay ko na nakilala nila ang mensahe. So, marinig nila yung mensahe sa pamagitan ng buhay ko. May mga tao dito tinanggap na nila mensahe sa ibang tao, pero dinala pa rin sila ng Panginoon dito. So, yun mga kapatid, no? Na makilala tayo ng Panginoon, pinili tayo, at dumating yung mensahe dahil tinawag tayo ng ating Panginoon. Kaya nung tinawag tayo ng Panginoon, ito lalo higit ng pagpapago sa atin na binabago tayo ng Panginoon at inaayos ng Diyos ang ating mga buhay. No? Kasi nais ng Diyos, itong mensahe ito, na gawin niya tayo katulad ng kanyang anak, mga kapatid. So, yan, ang Diyos ay tinatawag niya ang tao. No? Hindi lang, nakita ka na niya sa foreknowledge niya, at kung nakita ka, pinili ka niya. Kung pinili ka, tinawag ka ng Panginoon. Kung tinawag ka, next doon, dinastify ka. Pag sinabing dinastify, inaring ganap ka na. Pag sinabing justification, ay inaring kang walang kasalanan. Kapag pa lang yun, papasok ka pa sa sanctification, pleasing of the Holy Spirit.
at sukat ng isang taong sakdal. So, iyan yung katunayan na ang tao ay hinirang ng Diyos at mararating niya. Kasi yung patutunguhan mo, stage of the perfect man eh. Ngayon, kung mayroong mga tao narinig yung mensahe, umalis, bumalik sa dating ginagawa nila, ibig sabihin, hindi talaga sila pinili para sa mensahe nito. Diba? Kasi ibig sabihin, hindi nila pinagpahalagahan ang salita ng Diyos. Ibig sabihin, ibang buhay yung meron sila. O ano nangyari? O, diba? Bumalik sila sa dating gawin nila, bumalik sila, mas masaya sila sa libutan kaysa nasa church sila. Kasi yun po yung buhay nila. Ngayon, kaya ganito po tayo kasi nga, pinili tayo ng Panginoon para sa mensahe nito. So, yun po yung dapat makita po ng bawat isa sa atin kung bakit tayo narito ngayon. Yun po yung pinakamalalim na dahilan kung bakit tayo pinili ng Panginoon. O, tapos ay tawagin ang mensahe ito. Itong mensahe ito, ang natuturo sa atin na tayo ay ariing ganap ng Panginoon. Sabi na kung tayo humingi ng tawad, kasi ang kasalanan ay ang hindi pananampalataya. Nagpabautismo tayo sa Panginoon sa Kristo, yung ating pagdududa sa salita niya at inaring ganap tayo ng Panginoon. Nung pinatawad na niya ng Panginoon, na para bang hindi tayo nagkasala. Di ba? Ang sarap pakinggan. Sabi ng Bible kanina sa Romans 4:8 tayo na hindi ibinibilang ng Diyos sa tao ang kasalanan. O kahit nagkakasala ka pero hindi binibilang. Kasi nga, dahil bakit? Kasi nga, bride lang po ang merong gano'n. Pero sa ibang tao na hindi anak ng Diyos, pag nagkasala yan, nagkasala talaga. So, yan po yung isang bagay. Kaya huwag natin lagi sasabihin na sabi mga kasalanan, pagkakamali. Pero yung kasalanan, hindi na po tayo nagkakasala. So, yan po yung isang bagay na sinasabi natin, ang tao ay tinatawag ng Diyos ang tao. So, sana naunawaan niyo po yung nais na iparating ng Panginoon sa atin ngayong umaga. Naging mas malalim tayo ngayon sa mensahe na ating tinanggap. No? Na pinakita ng Diyos sa atin yung foreknowledge, tapos pinakita ng Diyos sa atin yung predestination at the same time. Kaya pala may mensahe sa huling panahon. May mensahe sa panahon. Full word ito. So, kailangan may mga taong tatanggap ng buong salita ng Panginoon. At may mga tao mamumuhay ng buong salita ng Diyos. Hindi kalahati, hindi 3/4, hindi buong salita ng Diyos. Okay? So, yun yung mga bride ng ating Panginoon. Kaya, yun po yung isang bagay. Kaya pala gano'n, no? Ang Diyos sa bawat panahon may mga mensahe at bawat panahon ang Diyos ay may mga taong tatawagin niya para tumanggap ng kanyang instruction para sa mensahe ng kanilang kinabubuhayan. So, sana naunawaan na malinaw. At hanggang dyan lang po at purihin ang ating Panginoon.